Welcome back sa aking YouTube channel para sa mga first time na ito nanonood. Please click mo na yan, Jeremy's TV Manila. Anyway guys, wala naman ito, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much. Basta topic natin ngayon for today's video, Senator Bato at Digong naduwag guys, naduwag sa pag-attend ng hearing dyan sa Kamara. Guys, so kilala naman natin dahil nga nagkakaroon ngayon ng hearing dyan sa Kamara at nagkaroon ng motion, di ba, na kailangan na papuntahin para harapin ng mga biktima ng EJK. Di ba? Kasi nga talagang ewan ko guys kung nanonood na kayo ng hearing dyan sa Kamara. Ako hindi ako masyadong nakatutok dito dahil siyempre busy rin tayo guys. Pero minsan nakakapanood ako. Nung sa araw lang napanood ko itong hearing na to bago ipatawag itong si Digong at si Bato. Talaga guys, 7 years na silang umiiyak yung mga biktima dito na nawalan ng mahal sa buhay dahil sa war on drugs. Kasi guys, yan ang pinakamasakit sa ating tao. Di ba? Pinakamalungkot sa ating mga tao ang mawalan ng mahal sa buhay. Minsan nga guys, di ba? Kahit na normal death lang, di ba? Kahit na yung natural death o natural death ang kanyang pagkamatay, guys, di ba? Ng ating mga magulang, halimbawa, magulang, kapatid, basta ka mag-anak guys, yung mahal natin sa buhay. May sakit, di ba? Dinala sa ospital at namatay, gusto mo pang masubay pero namatay din, masakit na yon. Pero may sakit na yon, alam mong mamamatay din siya. Lalo na kung malubha na yan. Diba? Masakit na yun. Mawalan ng mahal sa buhay. Naranasan na natin yan guys sa maraming pagkakataon. So, ito pa kaya guys, ito pa kaya mga biktima ng war on drugs na kinukwento nila guys, di ba? Karamihan dyan, mga menor de edad pa. Mga menor de edad pa at wala sa drug list. Ay yung nagkwento nga ng isa dyan, ng barangay tanod ng kanyang asawa. Alos pare-pareho lang. Kumatok sa bahay, pinaalis yung tao sa bahay, nirat-rat. Yun, namatay yung mga target nila. Maraming ganun. Kaya hanggang ngayon, umiiyak sila, umihingi ng justisya dahil alam nila na inosente ang kanilang pamilya. Kaya napaka-importante sa kanila yung makaharap nila itong si Digong. Pero, gaya ng inaasahan natin guys, naduwag. Diba? Naduwag si Bato at si Digong. Na alam naman natin, napakatapang nito. Diba? Matigas, astig, diba? Ang kanilang datingan, lalo na nung kanilang kapanahunan. So ano mong dahilan? Itong si Bato, nung una sinabi niya na na ano guys, sinabi ni Bato, hindi daw siya pinayagan nitong si Senate President dahil nga daw sa parliament courtesy. So ibig sabihin guys, parang insulto daw, 'di ba, sa Senado kung iimbitahin ng Kongreso. Kasi guys, ang totoo niyan, yung Kongreso at saka yung Senado, parehong level lang ng rango sa gobyerno. Kumbaga, parehas lang sila. Kaya yun ang sinasabi nilang parliamentary courtesy. 'Di ba? Kaya sabi niya, hindi raw siya pinayagan itong si Sudero. So sabi diyan guys sa kanyang mismong statement, basahin natin yan. I sought the advice of the Senate President on what to do. Sa akin, wala akong problema. I can face them anytime. But still, I have to follow the guidance of Senate President. Ang kanya namang sagot, no, you don't have to attend. So, ibig sabihin, inutusan daw siya ni Escudero, di ba, sa yung Senate President, inutusan na daw, huwag ka mag-attend. Ganun ang kanyang statement, di ba? Kaya hindi siya pupunta, guys. Hindi siya pupunta sa susunod na hearing. Subalit, kabaligtaran pala at nilaglag siya ni Senador Escudero. Kasi nga parang sama ng dating guys, di ba? Parang ayaw pa atinin itong si Senate President Escudero. Bagamat meron nga umiiral na batas na
parliamentary courtesy. Ang sabi naman ni Chis Escudero, guys, ganito. Senator Bato has expressed to me his position at this time that he is not inclined to attend. I told him that I support him whatever decision he will arrive at regarding this matter and will always be a vanguard and guard the rights, privilege, and prerogatives of the Senate and member of the Senate. So yun guys, malinaw, di ba? Di ba? Sabi niya, sinunod ko lang naman kung anong gusto ni Bato at nagsabi siya na hindi daw siya a-attend. So malinaw, di ba? Gumagawa lang ng salita itong si Bato, di ba guys? So alam nyo guys, yung sinasabi ni Bato na interparliamentary courtesy, alam nyo guys, bagamat meron nga ganyan, merong rules silang sinusunod yung House tsaka yung Senate. Pero anong kwenta niyan guys? Anong silbi niyan? Kung yung pag-attend niya ay ikaluluwag, di ba? Ng mga ng pamilya na biktima ng war on drugs. At kung yun ay pagkakataon niya na depensa ng kanyang sarili, magpaliwanag ng kanyang sarili, di ba? Na kung sa tingin niya tama ang ginawa nila ni Duterte, yun ang pagkakataon niya. Kailangan niyang harapin. Pero yun na guys, naduwag, wala siyang prinsipyo kung ganun. At talagang umiiwas lang na harapin. Na alam naman natin, di ba? PNP chief siya noong panahon na yon, siya yung nagpatupad nito. Galing sa utos ni Digong, siya yung nagpatupad nito. So alam mo guys, nakikita natin ito si Bato, di ba? Nung bago-bago lang yan. Parang tigasin ng gati, pangalan pa lang guys, Bato, di ba? Pero dito sabi ng mga netizen, mukhang gravel lang ito eh. O buhangin lang daw ito, buhangin de la Rosa. Graba de la Rosa, hindi raw Bato. Kasi inuurungan niya yung dapat niyang harapin. Di ba? Kung wala namang tinatago, kasalanan, bakit hindi mo harapin? Binibigyan ka na ng pagkakataon ng Kongreso, di ba? O ng Kamara. Di ba guys? So, pero napansin natin guys ito, napansin niyo ba? Itong si Bato, mukhang wala siyang prinsipyo at sunod-sunuran lang siya. Paano ko nasabi? Una guys, di ba? Nung tinanggal itong si Subiri, di ba? At pinalit itong si Chis Escudero, anong paliwanag niya doon? Di ba? Sabi niya, sumunod ako sa ano ng partido. Di ba? Sa gusto ng partido. Samantalang harap-harapan, kinakausap daw siya ni Subiri na sabi niya sinusuportahan siya at siya yung iboboto niya. Kalaunan, nagkaalaman, di ba? Nung napatalsik na itong si Subiri, anong paliwanag ni Bato? Kinorner ako eh. At saka kami PDP, si Bongo, si Tolentino, Robin Padilla, at saka siya, majority daw sila. Di ba? Kung yung tatlo papayag na, di ba majority eh, kasi apat lang sila. Kung yung tatlo bumoto kay Subiri, ay kay Escudero, so bumoto na lang siya. Di ba? Ganun nangyari dyan guys, di ba? Kaya nga siya bumoto kay Escudero na ngayon ay talagang hiya siya kay Subiri. At hindi raw niya ito kinakausap. Siyempre, masama loob ng tao. So, pangalawa ito guys, di ba? Pangalawa ito, ang sabi daw ni Chis Escudero, huwag kang a-attend. Di ba? Kung totoo man yung sinabi niya, guys, huwag kang a-attend, kaya hindi sa a-attend. Di ba? At ngayon guys, anong ginagawa na namang dahilan? Pag hindi daw pumunta, itong si Duterte sa hearing, hindi na rin sa pupunta. So, ibig sabihin, wala sang sariling prinsipyo at wala sang sariling desisyon. Di ba? Yung desisyon niya ay nakasalalay sa ibang tao, hindi sa kanya. Di ba? Hindi sa kanya. Di ba? Pwede naman sa umatin kung hindi atin si Digong, pero dahil hindi naman atin si Digong, hindi na rin siya atin. So nakita nyo guys, Chief PNP, Senador Bato ang pangalan, pero buhangin lang pala ang desisyon. Yan guys, gusto nyo ba maging senador yan? Re-electionista guys ha. Remind ko lang sa inyo, re-electionista sa 2025. Yan ba ang gusto nyo maging senador ulit? Nakita na natin, di ba, ang kanyang mga performance. At ito naman si Digong guys, punta tayo dito kay Digong. Ano naman ang kanyang dahilan kung bakit hindi siya pupunta na kumbaga siya yung architect nito, di ba? Siya yung mastermind ng Tokhang. Wala naman Tokhang, wala naman war on drugs kung hindi galing sa presidente at magutos. Alam natin yan guys.
Huwag tayo maglokohan. Malinaw naman yan. Mas malinaw pa yan sa sabu ng buko. At nagsalita, guys. Hindi na siya nagsalita. Wala na siyang komento ng sarili. Ang nagsalita yung kanyang dating yung kanyang spokesperson, Digong, at guys, human rights lawyer to. Tandaan nyo ha, ex-human rights lawyer tong si Harry Roque. So, ang sabi daw ni Digong na nilabas na statement nitong si Harry Roque, sabi niya, our former president firmly believes that the lower house is not the proper forum to investigate any criminal allegation against him. As a guaranteed by our Bill of Rights, Congress cannot compel FR, FPRRD to be witness against himself. Tatay Digong is unafraid to face all his accusers in any domestic court. He will cooperate and participate in any criminal investigation provided that the Filipino prosecutors conduct the proceeding. So yun guys, malinaw, di ba? Haharapin daw niya yung mga accuser niya, yung mga nag-aakusa. Pero sa proper forum na, o sinasabi niya, para sa korte lang. So parang sounds familiar, di ba guys? Narinig nyo na ba to guys? Na hindi ako ate dyan, sa Kongreso, sa Senado, di ba? Sa korte nyo ako, kasuhan nyo ako sa korte. Para narinig natin yan guys, di ba? Narinig natin yan guys kay Apollo Kibuloy, di ba? Nung iniimbestigan na siya, na Senador Santovero, sabi niya, kangaroo Senate yan. Moro-morong investigasyon lang. Hindi naman yung korte. Ganon din ng mga DDS guys. Ganon din ng mga DDS sa kanilang depensa loob. Hindi yung korte. Anong ginagawa nyo dyan? Pinapahiya nyo lang, publicity lang yan. Di ba? Hindi nila maintindihan na in aid of legislation nga to guys. Di ba? At ito legit to. Pinapayagan ng batas kaya nagkakaroon ng ganyan. At kung talagang matapang siya, kahit sabihin niyang hindi to korte, harapin niya, di ba? Nandyan, no? Yung kakausapin sa mismo, tatanungin sa mismo yung mga pamilya ng mga biktima ng war on drugs. Pagkakataon na rin to, kagaya ni Bato, di ba? Na malinis ang pangalan, kahit hindi court yan. Ipaliwanag ko sa sarili ko, depensahan ko sa sarili ko, malinis ako, tama yung ginawa ko. Hindi ba dapat ganun, guys? Hindi mo naman kailangan kahit korte, di ba? Sabihin mo yan. Kasi kung malinis ka, harapin mo. Nakita nyo si Senador Laila de Lima guys, inimbestiga sa kamera, di ba? Hinarap niya, matapang siya sa korte, lahat hinarap niya. Kasi alam naman niya guys, na wala siyang kasalanan. Di ba? Kahit tumagal ng kanyang kaso, 7 years, lumaban siya, naging matapang siya, at ngayon, malaya na siya. Di ba? Malaya na siya, dismiss na lahat ng kanyang kaso. Dahil matapang siya, dahil alam niyang tama siya, at totoo, kasi nungalingan lang ang kinaso sa kanya. Pero dito sa dalawa na to, di ba? Kamera pa lang, hindi na nagpapakita. Malaki buloy ito guys, di ba? Si Kibuloy, ganyan din. Di ba? Nung kinasuhan na sa korte, nasa na siya ngayon? Naging puganti na siya. So, ibig sabihin, isa lang ang kanilang desisyon. Baka kay Harry Roque galing to, okay, Digong, na hindi haharap doon sa mga hiring-hiring na yan, di ba? Wala silang respeto dyan, guys. Wala silang pakialam dyan. Sa korte na lang daw. Pero pag kinangsulat sa korte, nagtatago naman. Nagiging pugante. Kaya kayo guys, pag-isipan nyo, tatakbo din to guys. Diba? Tatlo daw itong Duterte na to. Tatakbo daw silang tatlo mag-aama. Isipin nyo na kung ngayon pa lang guys, hindi nila sila umaharap sa kanilang pinaggagawa ng panahon nila. Ano pa kaya ang susunod na mangyayari pag nakapwesto ulit yan. Diba? Mag-imbestiga po kayo. Kayo nang bahalang umusga guys. Pinapakita na natin dito ng mga taong to hindi marunong rumispeto. Diba? Abogado din to eh. Hindi sila marunong rumispeto sa proseso ng batas. Diba? Legit ang investigasyon ng Kamara, legit ang investigasyon ng Senado. Diba? Kung malinis ka, harapin mo at wala kang dapat katakutan. Pero sila guys, ngayon pa lang, di ba, nakikita na natin, ayaw nilang harapin ng kanilang responsibilidad na kung saan sila mismo yung nagputos at nag-implement ito.
So kayo guys, anong masasabi niyo dito guys? Kung kayo tatanungin, tama ba na wag respetuhin ang kamera? Yung Senado, wag din respetuhin kung sakali iimbestigahan din yan guys, di ba? At hindi ba sila naaawa? Guys, kayo, kung hindi kayo naaawa sa mga biktima, manood kayo ng hearing. Nag-hearing ngayon sa kamera sa War on Drugs ni Digong. Maaawa ka, maiiyak ka sa mga naiwang biktima. Ha? At sinasabi dito, 20,000 to guys, galing sa Malacanang mismo. 20,000 ang napaslan. So alam niyo ba kung gaano kadami yung 20,000 na katao guys? Alam niyo yung SMX sa MOA, di ba? Na lagi may volleyball, may basketball, yung MOA Arena guys, alam niyo yun. Yung MOA Arena guys, ang capacity ng isang ganun, 10,000 lang. Di ba? 10,000 guys. So, ibig sabihin, dalawang MOA Arena yan. Kung iipunin mo yung lahat ng pinatay sa EJK, yung 20,000 na yun, dalawang ganun guys. Pumasok ka dun sa loob na ngayon, di ba? Talagang akala mo langgam yung mga tao. Talagang yun ang mga nangatitag. Na sana guys, ang ano lang natin dito guys, ay magkaroon ng katarungan, di ba? Yung mga kaluluwang inosente naman, di ba? Na namatayan at sa mga pamilyang iniwan. So, pinalangin po natin ang kanilang mga kaluluwa, Lord, na sana ay patawarin ang kanilang mga kasalanan. So, ganito lamang po guys. Abang susunod ng Lord. Thank you.